Sa syudad ng Dessau kung saan nangyari ang kasong ito ay matatagpuan sa eastern part ng Germany na may layong 110 kilometers mula sa Berlin. Ang Anhalt University of Applied Sciences ay isa sa pinaka-top universities para sa arts and technology sa lugar kung saan ang biktima na si Yang Ji Lee o Yana ay nag-aaral. Ang lahat ay nagsimula noong May 11, 2016 bandang 8:30 ng gabi kung saan ay nagpaalam si Yana sa kanyang mga kasamahan sa kwarto para sa kanyang pang-araw-araw na jogging. Pero ginabi na at hindi pa rin nakakabalik si Yana. Kinabukasan, ang malapit niyang kaibigan na si Hani ay nag-send ng WeChat message sa kanya para imbitahan sana siya na sabay silang kumain ng umagahan. Pero hindi nag-reply si Yana kaya naman nag-alala na si Hani. Di nagtagal ay tumawag ang mga kasamahan ni Yana sa kwarto kay Hani para tanungin kung magkasama ba silang dalawa. Dahil hindi nakauwi si Yana buong gabi at hindi rin ito sinasagot ang kanyang cellphone. Ang lahat ay kinakabahan na dahil alam nila kung gaano karesponsabling estudyante si Yana. At hindi ito kailanman natulog sa ibang bahay at hindi rin ito pumupunta sa mga lugar na alam niyang hindi ligtas. Kaya naman nagdesisyon na sila na i-report sa university ang nangyari. Kaagad na naorganisa ang mga grupo ng mga estudyante at guro para magtulong-tulong sa pagsuri sa buong university at sa mga lugar kung saan madalas pumunta si Yana. Pero hindi siya nakita. Pagkatapos ng ilang oras ng paghahanap, nagdesisyon ng university na mag-report sa mga pulis. Pagkatanggap nila ng report, kaagad naman naglunsad ng malawakang paghahanap ang mga pulis. May mga helicopters, police dogs at nag-deploy pa sila ng mga professional investigators na nakafocus sa mga high crime areas ng syudad. Ang mga local Chinese community naman ng Dessau ay aktibo ding lumahok sa paghahanap matapos nilang malaman ang insidente. Pero lumipas na ang araw at gabi at hindi pa rin nila mahanap si Yana. Kaya mas lalong tumaas ang tensyon at takot ng publiko sa maaring nangyari sa dalaga. Umaga ng May 13, sinubukan ng mga pulis na tawagan ang numero ni Yana. Pero sa hindi inaasahan ay may sumagot na lalaki at saka kaagad na ibinaba ang tawag. Napakaikli lang ng tawag na yon kaya hindi nila matrace ang location. Alas 11 ng umaga ng parehong araw, isang construction worker na nasa Hem Street ang nakadiskubre ng hubad ng katawan ng isang Asian na babae sa pagitan ng palikuran at damuhan. Kaagad siyang tumawag ng pulis at inireport ang nakita. Pagkarating ng mga pulis ay idineklara nilang patay na ang biktima at kaagad sila nagsagawa ng autopsy. Sa DNA analysis, nakilala ang biktima na si Yana na 2 araw nang nawawala. Nagkaroon ng maraming injuries ang katawan ni Yana. Bali-bali ang kanyang mga buto, ang kanyang muka ay halos hindi na rin makilala at may nakitang similya sa loob ng kanyang ari. Sa kanyang mga injuries ay nagpapakita na siya ay pinahirapan muna bago pinatay. Si Yang Ji Lee o Yana ay pinanganak noong September 9, 1990 sa Jiaozhou, Henan, China at nag-iisang anak ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ama ay isang veteranong police officer at isang guro naman ang kanyang ina. Bata pa lang si Yana ay nakitaan na ito ng angking talino. Pagka-graduate niya ng high school ay nakapasok siya sa Department of Architecture sa Henan University of Science and Technology. Dahil mataas ang kanyang mga grado taong 2014 ay napili siya para ituloy ang master's degree sa Anhalt University of Applied Sciences sa Germany. Kahit hindi mayaman ang kanilang pamilya, sinikap ng kanyang mga magulang na maipadala siya sa ibang bansa dahil sa pangarap na magkakaroon ng magandang kinabukasan ang nag-iisa nilang anak. Bago siya nawala bandang 9:24 ng gabi, napadaan si Yana sa Johannesstrabe 7 kung saan ay tumigil siya dahil kinausap siya ng isang babae na kinilalang si Senya Lang, 20 years old. Sa testimonya ni Senya, nakiusap siya kay Yana kung maaari ba siyang tulungan sa kanyang maleta na nasa loob ng kanyang apartment. Ang eksena ay katunay nakunan pa sa surveillance camera mula sa isang antique store. Sa CCTV ay nakita na medyo nag-alangan pa ng una si Yana na sumunod kay Senya dahil hindi nga niya ito kilala. At palingon-lingon pa si Yana sa paligid habang nakasunod sa likod ni Senya. Pagpasok nila sa foyer ay kaagad na inambush ng fiancé ni Senya si Yana na si Sebastian Flitch. Napersahang kinaladkad siya papasok sa isang bakanting kwarto sa first floor. Sa loob ng 3 oras, binugbog at pinagsamantalahan ni Sebastian si Yana. Nagkalat pa ang dugo ni Yana sa loob ng bakanting flat. Si Senya naman ay pabalik-balik lamang sa loob ng kwarto dahil mapanik din ito sa taas sa kanilang unit mismo para patulugin ang 2 niyang anak. At saka babalik sa baba para tumulong din sa pagbugbog kay Yana
na ayon sa kanya dahil lamang pinipilit siya ni Sebastian na gawin yon. Dahil nakikipaglaban pa siya na kaya naman marami ding buhok ang natanggal sa kanya. Sa isang punto ay gumamit pa si Xenia ng Google Translator para tanungin si Yana kung mag-isa lang ba siyang namumuhay sa bansa, kung may mga tao bang magre-report sa kanya kung sakaling siya'y mawala at kung may STD ba si Yana. Inantay na magkasintahan na mamatay si Yana sa loob ng kwarto at badang 2:24 ng madaling araw ng May 12, inihulog nila si Yana mula sa bintana at saka hinilang katawan palayo sa nasabing building. Namatay si Yana dahil sa pagkaubos ng dugo. Sa pagitan ng pagpatay at pagkatuklas sa katawan ni Yana, tinawagan pa ni Sebastian ang kanyang ina na isang high-ranking police officer ng halos 40 beses para ikwento ang tungkol sa krimen. Lunes, May 23, 2016, ang magkasintahan na sina Sebastian at Xenia ay kusang sumuko sa mga pulis. Inamin ng dalawa na maaring ang DNA na natagpuan sa katawan ng biktima ay nagmula sa kanila. Dahil umano, nagkita sila ni Yana gabi bago ito nawala at sila daw ay nag-usap na mag-sex sa kanilang apartment building, nakatabi lamang kung saan nakita ang katawan ni Yana. Ayon pa sa dalawa, hindi sila umalis ng apartment pagkatapos sila makipagkita kay Yana na salungat sa testimonya ng mga eyewitness. Habang itinatanggi ng dalawa ang kanilang pagkakasangkot sa pagpatay, nagtagumpay naman ang mga pulis na ma-match ang DNA at saka nag-issue ng arrest warrant sa dalawa sa hinalang joint murder. Sa press conference na ginanap noong May 24, kasunod ng pag-aresto sa mga suspect, ang DeSao Chief Prosecutor na si Fokker Bittman ay inulit ang version ng pangyayari na ibinigay ng mga suspect na sila nga ay nagkasundo na mag-sex na 3 sa kanilang apartment. Ang pagkalat ng version ng kwento ng mga suspect ay nagpagalit sa mga magulang ni Yana. Ganon din sa mga estudyanteng Chinese sa DeSao at buong Germany. Dahil nakakasira yon sa imahe at reputasyon ng biktima, ng kanyang mga magulang at kanyang pamilya sa China. Dahil naging headline din yon sa mga newspapers at social media sa China, kung saan ang potensyal na hustisya sa German legal system ay naging kaduda-duda. Kaya naman ang mga magulang ng biktima ay nagpresenta ng disciplinary complaint laban kay Bittman. Ngunit gayon pa man ang Justice Department ay wala nakitang dahilan para mag-employ ng panibagong prosecutor maliban kay Bittman. Si Ramon ang ina ni Sebastian at ang kanyang partner na si George na pareho mga police officer ay pinagdudahan din ng publiko na tumulong para pagtakpan ang mga ebidensya ng pagpatay sa apartment ng mga suspect. Dahil si Ramona ay dati nang prinotekta ng anak sa ilang criminal investigations ng mga local police na pinangungunahan ng kanyang mister na si George. Si Sebastian ay 40 beses nang inaresto dahil sa kasong assault, slander, arson at property damage. Pero ang lahat ng kasong ito ay na-dismiss kapag nag-i-involve na ang kanyang mga magulang. Si Ramona ay nag-volunteer na sumali sa grupo ng mga investigador sa Anhalt. At si George naman ay ang naging head ng DeSao Police Station noong November 2012 hanggang June 6, 2016, kung saan ay pinagbawalan siya mula sa official duties na walang disciplinary procedure. Sa partikular, ang dalawa ay di umano tinulungan ang mga suspect para linisin ang apartment noong May 21, 2 araw bagong inaresto si Sebastian. Kaya naman ang investigasyon ay kalaunang inilipat mula sa DeSao Police papunta sa Hale Police. May 18, 600 na mga Chinese students at iba pa ang nagtipon-tipon sa Seminar Plus para maging parte ng pagluluksang rally. Nagbigay din ng 4,000 euros ang mga tao para sa pamilya ni Yana. Ang paglilitis ay ginanap katapusan ng November 2016 hanggang February 2017. Ayon kay Xenia, naging parte lang umano siya ng pagpatay sa ilalim ng matinding pressure mula kay Sebastian para mabigyan umano siya ng panibagong sexual satisfaction. Dahil si Sebastian daw ay na-excite sa tuwing nakakakita siya ng may nasasaktan sa oras ng pakikipag-sex. Sa panahon ng paglilitis ay may nag-testify din na kasamahan ni Sebastian na di umano'y ginahasa niya 2 beses noong taong 2014. Pinag-usapan din ang psychiatric history ni Sebastian kasama doon ang kanyang diagnosis ng conduct disorder, ADHD at child-on-child sexual abuse sa edad ng 7 taon. Ayon sa physician judge, si Sebastian ay may all-around disturbed personality na may kasamang disturbed sexuality. Sa panahon ng paglilitis, inimbestigahan din sina Xenia at Sebastian dahil sa biglang pagkamatay ng bunso nilang anak noong 2015. Dahil sa resulta ng medical examination ay nakita na ang bata ay namatay dahil sa natural na dahilan.
Noong August 4, 2017, ang Regional Court ng Disao ay sinentensyahan si Sebastian ng habang buhay na pagkakakulong sa pagpatay at paghahasa kay Yana, na may posibleng parole pagkatapos ng 15 years. Ang kanyang kasabwat naman na si Senya ay sinentensyahan ng 5.5 taon na pagkakakulong sa kasong sexual assault. Dagdag pa doon, ang dalawa ay kinakailangan na magbayad ng 60,000 euros sa damages. Pagkatapos ng hatol ang defense lawyer para kay Sebastian at ang mga magulang ni Yana ay inanunsyo na sila ay mag-aapila sa hatol. Ang public prosecutor ay nag-apila din sa hatol. Pero ang parehong appeal ay tinanggihan ng Federal Court of Justice noong August at September 2018 at ang desisyon na yon ay final.